Dili ko maayo musulti. Dili ko maayo musulti. Dili ko maayo nga mukumbinser nila. Hinay ako musulti. Dili ko persuasive nga magsusulti. Exodus 4. Wala si Moses maghatag og mga pasangil aron siya makakaton. Panangitag pasumangil siya kay kining upat nga pagpasangil amot ipasabot dili ko ganahan sa trabaho. Lisod kay na Ginoo. Si Moses nagpakita sa mga Israelino nga ang Diyos nagpili kaniya ilang leader. Exodus 4:8-9. Ingon ang Ginoong Moses, maadto ka dito, karang imong sungkod, itsa nimo mahimo ng halas. O pagpunit nimo mabalik og sungkod. Siya ro sila mo to. Moses aro sila mo to. Ipakita ang imong kamot. Hinlo imong kamot. O gibalik nimo pagsulod sa imong bisti. Dahil ipakita pagbalik ang imong kamot nga hinlo mahimong sadlahon. Panimo na sadang taguon ipakita at usab mawala ang mong sanla. Mutuo na gyud na sila diha-diha. Kini nga mga milagro gihatag sa Dios kag Moses pagkumbinser sa mga leader didto mga kaigsunan sa Ehipto nga siya pinadala sa Dios. Apan Moses kining akong gisulti kanimo nga milagro sungkod og ang kamot nga sa dahon og mamaayo kundi pagyud niya pa ikatulo. Kung sumay ikatulo, ang imong sungkod imong ipadapat sa tubig o ang tubig mahimong dugo. Kada makumbisar ko na siya. Kita mo na mga kaigsunan. Tapos ini mga milagro mga kaigsunan na gisaad sa Dios kang Moses. Wa na gyud mga pasumangil ni Moses mga kaigsunan. Ang yan na lang katapos ang pasumangil Ginoo dili ko maayong magsusulti. Maura gyud. Panagihon ang Ginoo Moses ay kapalaka. Kay ang imong igsoon na si Aaron may akong spokesperson. Siya. Suwa na kay kapasumangil. Gawata na ang pagtawag niya. Wala may pasumangil gunahin mo ni Moses, busa. Ngayon na siya, panalangin siya ang ugangan na si Jethro. Saserdote sa Midian. Unya milakaw siya, kauban siya mga anak. Kung siya ang asawa nga si Sipor. Paingon sa iyo, sa baktas na iksura, hayag ka, pinana, baktas na. Kasakay magdangki, kung sa diya, basta baktas, sakay dangki. Ang Exodus 4:18 kasaysayan kini sa instruction sa Dios ngadto kang Moses nga kinahanglan ang anak ng lalaki pagatulion, i-circumcise. Ilhanan nga sila mga anak sa saad sa Dios. Apan si Moses nagdumili sa pagtuli sa iyang kinamanghuran nga bata. Busa ang Diyos nagpakita, pinagi siyang manlunda dito sa dalan. Paingon sa ito. Exodus 4:34, mga kaigsunan, nagingon mo na Moses, may order sa Diyos na patyon ka. Dinita matingala. Leader o niya, gitudlo, gitawag o niya patyon. So, naibala ni Moses, nga ngwa niya tumana nga sugo mo ang pagtuli sa iyang kinamanghuran ng bata. Og si Sipura, nakasabot niya. Busa si Sipura ng asawa, walay po padanghid. Siya mo'y nagtuli sa ilang kinamanghuran ng anak. Og ang dugo, gipahid niya ngadto sa tiil ni Moses. Napasado si Moses. Wala ra siya. So, dayon na patay. What to ta sinulat? Sa dalan sa Midian, si Moses, may warning nga makalilisang.
nga gipakita kaniya sa Ginoo nga ang Ginoo wa malipay kaniya. Ang manunda nagpakita ka Moses o hadhulga siya. Nagkasabot si Moses. Malaglag siya kung di niya tumano. Ang Diyos wala magsaysay kang Moses. Unsay nahitabo nganong patyon siya. Unta. Apan si Moses man nakahinumdum. Nga adunay iyang nabuhat. Nga wa niya tumana ang gisulti sa Diyos kaniya. Nga wa niya tuliya ang iyang kinamangkuran. Kay ang pagtuli, di kinahanglan yun. Aron nga ang anak ni Moses makadawat og panalangin gikan sa Dios nga makasulod ngadto sa yuta sa saan. Si Sipura nga nagbatid kahadlok sa manununda nga patyon ang iyang bana mo'y nagtuli mga kaigsunan o nagdugo ipahid sa peri ni Moses. Si Moses wala mag-circumcise magtuli siya anak. Kung di niya tuliyo na yung mga anak, mga kaigsunan. Na ng mga tao, dili mo respeto kaniya. Kaya siya mismo, wa man mutuman sa gisulod sa Diyos. So, delikado ni kung ato siya sa Ehipto, nga dunay wala matuman niya, masulod sa Diyos. Manunan nga sa dalan, ang manuda, nagbandong kaniya. Apan si Moses, nagdumili sa pagbuhat ini, may pabot sa Ginoo. Mga wa na siya kasiguruan, wa na siya proteksyon. Ang Diyos di na kaniya makaprotehir. Mga sisipura mo na ng kamo. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pages 255-256. Kaya mga tunatag sa inopsis. Pagsipong na. Pagsumada na. Nga nga ni kabat man og 430 ka mga tuig ang pagkaulipon sa mga Israelano. Una pa, gikuha sila sa Diyos pinaagi kang Moses. Ako igsoon wala ko ko katubag na 430 ka mga tuig. Ang ako rang musunod ito sa plano sa Diyos. Pabisan pa na sa 430 ka mga tuig sa ilang pagkaulipon, ang Diyos wa magabiya kanila. Nag-amuma gyapon ang Diyos. Nagproteher gyapon sa daghang mga milagro. Sunod, kung adunay ipabuhat ka nato sa Diyos na daghantag mga pasumangil, matag pasumangil nato, matag excuse nato, matag alibay ka nato, ang Diyos na itubag. Apan bisan pa nga adunay tubag sa Diyos ka nato, mo insister gyud ta nga di kita mosunod sa iyang kapuson kanato nan ang sunod na magasubay kita sa dili mo nga dalan. Karon igsoon ni anata, di ba nagsaad ko nga moadto ta sa isyu sa Yahweh? Kay sa atong leksyon, grabing emphasis gyud sa pangalan sa Yahweh nga mongalan sa Dios. So ako ginang i-discuss mga kaison. Nganuman, kaya kada nga itong leksyon, magkaadto na sa kamot sa mga Yahwist, mga Assemblies of Yahweh, atakihon mo na anak. Na mag-leksyon tagtubag, o tanawa na leksyon ninyo. Dani mo gani si Yahweh, tanawaran. Sino ka? Ako ni natagag pagtagad tungod kay, kung ang atong leksyon mo ato sa kamot sa mga Assemblies of Yahweh, kamo mo ibalik sukmatan diha, sukmatan. Tanawa yung leksyon. Dani mo gani si Yahweh. Naka na makita sa atong leksyon karong semana sa Tuesday, July 8, lesson 2, the name of the Lord, Exodus 3:13-22. Wala ni sa atong leksyon ang ako karong pagabuhaton apan mutabang lang to sa pag-explain ini. Bonus na ni mga kaigsoon, ha? Okay. Nagimo gyud ko research balik. Nagimo din Yahweh is the reconstructed pronunciation of the Hebrew name YHWH, also known as Tetragrammaton, which is the personal name of God in the Hebrew Bible. Kung sa kunong Yahweh, reconstructed pronunciation. Sa pangalan sa Hebranon, sa atong Ginoo, nga
originally sa Hebrew Bible nasulat YHWH. Walay consonant, vowels rather, ang Hebrew alphabets. Reconstructed sa ato pa so kanang symbol na lang. Manina, reconstructed pronunciation of the Hebrew Bible YHWH. Mga Bible scholars ba na reconstruct? Saan ito pronounce yung YHWH? So, sige. Okay, Yahweh. Reconstructed. Sunod. While the exact pronunciation of YHWH has been lost to time, Yahweh is the most widely accepted scholarly reconstruction. Samtang wala yung sakto nga paglito sa YHWH kay nawala kini sa dagan sa kapanahonan. Parang paglitok sa YHWH nga Yahweh mao ni ang pinakadaghan nga gigamit nga gidawat sa mga Bible scholars nga kini dili mo original pronunciation apan reconstructed pronunciation. Iman yun ang news na. It's not original, reconstructed. Nganuman nga nawala man ang paglitok sa pangalan sa Dios ng original nga pagsulat YHWH. Tungod kay may tradisyon ang mga Hudyo. Due to Jewish tradition, the pronunciation YHWH was intentionally avoided for many centuries. May tradisyon ang mga Hudyo nga kanang pangalan sa mga kagagahom nga YHWH, grabe na kabalaan. Muna di na nato litukon, gituyo sa mga Hudyo nga dili litukon. O bidaga na o ginatus ka mga tuigwa na naglitok ng mga Hudyo. Busa ang mga Hudyo, pag-abot sa litra sa Bible, YHWH, di na nila litukon, kay nawala na mong paglitok, dayon ilang pulihan. Ang YHWH ilang pulihan o Adonai. Meaning to say, Lord. Munang nanay Lord. Igsoon, nagipuli diya. Adonai. Or, pag-abot sa YHWH, pulihan o pulong Elohim. Nagihubad o God. Tungod kay super kabalaan, alam sa mga wika na pangalan sa Diyos, YHWH, di nalilitukon ilang pulihan o lain. Nga kanang si YHWH, gitawag lang Adonai. Ugo niya ilang gitawag o Elohim. Muna mga kaigsunan. Ayaw kayo mong kalimutan na. Okay. Muna, nabala ka magod ko nga pahimuslan ni sa mga Assemblies of Yahweh ang atong leksyon. Sunod. While Yahweh is the most widely accepted scholarly reconstructed of the pronunciation of Hebrew name YHWH, it is important to understand that the original pronunciation was lost over time. There is no definitive, universally agreed upon pronunciation today. Samtang ang Yahweh may gigamit sa mga Bible scholars na constructed name of God, apan ang importante yun nga atong nasabtan na ang original nga paglitok pronunciation sa YHWH was lost over time. Nawala na sa mga katuigan. There is no definitive, universally agreed upon pronunciation today. Mga Bible scholars na ito, wag yun sila magkaiusa. Unsa ang original? No definitive. Wala yun sakto kung unsa ang paglitok sa mga Bible scholars. Nawala tungod sa oral tradition sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo may tradition na dili nila litukon ang balaan nga pangalan sa Dios.
Mohinong nawala ang paglitok sa mga katuigan hangtod karon. Ang mga scholars nag-propose na lang nga naon talang ni paglitok Yahweh or Yehovah, tanawa ison. Based on available evidence, but there is no single correct answer. Ison. Dili na ako na, research na ako ni. There is no single correct answer. Wala. Ang Yahweh is only a reconstructed na nagkasabot ka na nalay atong paglitok. No single correct answer. Karon igsoon atong sumadahon. Ang original Hebrew alphabets walay vowels. Walay a, i, o. Wala. Mao nga ang pangalan igsoon sa Ginoo. Originally sa Hebrew gisulat lang YHWH. Ang tanan igsoon ang nagbasa lang mooy musupply og vowels. Pag-abot sa YHWH, di na lilitukon kay super kabalaan. Tungod sa tradisyon sa mga Hudyo, ang ordinaryo nga mga tao wala tuguti nga i-pronounce ang pangalan because that is blasphemy. Super kabalaan. Mao kini nga nawala ang mga pronunciation mga kaigsunan. Ang gitugutan sa mga Hudyo mao ang labawon sa sirduti more gitugutan sa paglitok sa eksakto nga paglitok sa YHWH. Kausara sa uskatuig. Kanang sa mana, the Day of Atonement naman. Once a year, ikanapulo kaadlaw sa ikapito nga bulan. O ang katapusan sumala sa history sa mga Hudyo. Ang katapusang labaw sa sacerdote nga naglitok sa eksaktong paglitok mo si Simon the Just, high priest. O tapos nga siya namatay, wa na gyoy. Naglitok bisa ng high priest, di na mulitok. Ako basa na, the last priest to pronounce the name rightly was Simon the Just, and after his death, no one dares to pronounce the name anymore. Quote, the death of Simon the Just, a Jewish high priest, during a second temple period, is significant event shrouded in some historical ambiguity. While the exact date is debated, he is believed to have died about 310 BCE. Namatay mga kaigsuunan si Simon the Just 310 before Christian era BC. Gikan ni adto igsoon. Wa nay makalito. Si Simon the Just is renowned for his righteousness and his role maintaining the continuity of Jewish tradition after the return from Babylonian exile. The tradition in Judaism holds that Simon, high priest Simon the Just, was the last to pronounce the name of God, Tetragrammaton, YHWH. Busa na gingon ang maong sinulat. Tapos nga namatay siya, gidili na kini sa paglitok sa publiko, sa mga Jewish mga teksto, pulihan ang nila. O kini nga practice nagpadayon hangtod karon ang Israel dili mo gamit sa Yahweh mga kaigsunan. Ang gamiton sa mga Hudyo adunay Hashem mga kaigsunan. Ang sinulat sa Talmud, libro kini sa mga Hudyo, nagingon, after Simon the Just death, the priest ceased pronouncing the Tetragrammaton aloud, even during the priestly blessing on the Day of Atonement. Sa pagtapos mga kaigsunan, kumagingon kanina, ang pag-ila nato ni Ginisos o ang pag-establish og mayong relasyon, igo na kana sa atong kaluwasan. Di na pata magtugkad doon sa ang paglitok ang YHWH. Magaputalan sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat o Diyos
na imo kaming giubanan na kining among pagtuon makahatag kini kaligod sa among pag-alagad sa ngalan ni Jesus Manduas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.